Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Unang pahayag ni Marcoleta ang mariin niyang itinanggi na siya umano ay nagsusulsol o kinukuha si Gutesa kaugnay sa mga isyu na sumabog nito mga nakaraang linggo. Git pa niya walang basihan ng mga paratang at wala siyang interes na gamit si Gutesa bilang instrumento laban kanino man. Hindi ko kinukuha si Gutesa, siya ay may sariling paninindigan, saad ni kongresista. Dagdag pa ni Marcoleta, malino na desperadong taktikal lamang pagpapakalat ng maling impormasyon upang sirain ang kanyang pangalan at kredibilidad. Ayon naman sa kanya, sinisikap ng ilang kampo na ilihis ang usapan at ituro siya bilang utak ng mga revelasyon bumabagsak kay Romualdez. Ngunit ayon kay Marcoleta, wala siyang kinalaman dito at naniniwala siyang nalalandad din ang katotohanan. Samantala si Gutesa mismo ay nagpahayag na siya ay nagsasalita batay sa kanyang sariling nalalaman at hindi dahil sa anuman o sino mang nagdidikta sa kanya. Pinagtibay nito ang sinabi ni Marcoleta na walang coaching na naganap, kaya naman lalong napahiya si Romualdez dahil tila wala siyang matibay na ebidensyang maipakita laban sa mga batikos na bumabalik sa kanya. Lumabas sa mga nakaraang pandinig na tila ginagawang depensa ni Romualdez ang pagbibintang sa iba upang maliis ang usapin mula sa mga isyu bumabalot sa kanya mismo. Ngunit dahil sa mga matibay na panindigan ni na Marcoleta at Gutesa, lalo lamang siyang nagdukmok at nagbukang nag-iimbento ng istorya. Ayon sa ilang analista, ang ganitong hakbang ni Romualdez ay sinyalis na kanyang pagkakataranta at panghihingi ng suporta mula sa kanyang mga kaalyado. Ang pagtuturo sa iba ng kasalanan na wala namang basihan ay nagpapakita ng desperasyon at takot na lapit sa pagbagsak ng kanyang impluensya. Para naman kay Marcoleta, mas mabuting ituon ang pansin sa mga totoong isyu at sagutin ang mga aligasyon ng katyulan at anomalya. Anya hindi makakatulong sa bayan ng patuloy na paninira at pagbibintang sa kapwa mambabatas. Kung malinis ka, wala kang dapat itago. Sa uli, imbis na maipit si Marcoleta sa aligasyong, mas lalong napahiya si Romualdez dahil sa pagbabalik ng tanong sa kanya mismo. Kung wala siyang tinato, bakit nga siya nagtataranta at nagpapakalat ng maling akusasyon? Ang pananahimik ng taong bayan ay unti-unti napapalitan ng tanong at naghahanap ng hustisya. At yan ang pinakamainit na balita mula sa mundo ng politika. Kaya huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga bagong balita. Si Congressman Toby Chango, binanggit na yung anong pangalan? Saldico. Okay, opo. Si Governor Sabi Simpson. Yusek Bernardo, binanggit niya si Saldico. Opo. Yung dalawang congressman di umano ay binanggit doon sa sworn statement ng Diskaya, binanggit si Saldico at si Speaker. Bakit yung kumpanya, yung construction company founded by Saldico, hindi man lang bakit yun hindi man lang hindi man lang yung pinagtatatanong, palagi nyo lang tinatanong yung Diskaya at saka yung Sims at saka yung Wawaw. Iba ho kasi dyan ang OA gumawa ng caption Ang OA gumawa ng thumbnail borderline fake news na ho yung sa kanila di ba? O para doon sa mga kumukuha ng video nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa saganang mamamayan, kung ano lang sinabi ni Sen Dante, yun lang ang caption. Dahil yung iba kasi, ang OA gumawa ng thumbnail. Akala mo laging nakikipag-away itong si Sen Dante. Okay na, huwag nyo nang may manunood naman yan Diba, yun na nga mga kababayan, nahuli man tayo sa paggawa ng reaction video dito sa pinaka-latest na episode na Saganang Mamamayan na kung saan maririnig natin ang ating iniidolo na si Rodante Marcoleta. Dito sa video na to, i-re-reaction natin yan. Pero bago yan mga kababayan, isang like at subscribe. Masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang sa baba. Ayun na nga mga kababayan, pagkatapos ng pagpapaalala nitong si Sal Nelson at nitong si Sir Jen at nitong si Senator Rodante Marcoleta doon sa mga nagre-recontent sa mga episode na Saganang Mamamayan, maghinay-hinay ho kayo. Pinapahamak nyo naman to si Senator Rodante Marcoleta. Wala naman siya sinusoplak Pinapaliwanag niya lang yung mga ikakaganapan sa Senado. Ngayon sa paggawa ng title, thumbnail, wag naman kayo masyadong garapal. Yung iba dyan kasi napakagarapal gumawa ng thumbnail. Ba't di nilagayahin itong si PH update kung ano lang yung nasa video, yun lang dapat. Huwag yung tipong
Sa totoo lang borderline fake news yung mga thumbnail at mga title ng ibang mga nagre-content sa mga video nitong si Senator Rodante Marcoleta. Sa totoo lang, maging tayo pag nabasa natin, anak ng tokwa, wala namang ganyan eh. Anak ng tokwa, bakit na? Wala kaya ng ibang mga nagre-content ng video ni Senator. Wala na problema, hindi naman pinapagamit na nga sa inyo tapos pinipake nyo sa inyo pa. Hindi na natin tinatawag na clickbait yung mga fake news yung mga yan. Heto na, pakinggan nun natin ito si Senator Rodante Marcoleta. Pangulang niya kayo. Pag-away. Hindi, wag. Eto na po. Bago yung nangyari sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, pagkatapos noon ay lumabas po, tagabi ata ito dyan eh, no? Oo. Na yung abogado na nagnotaryo dun sa lumitaw na testigo kahapon na si retired Marine Sergeant ba yun dyan? Oo. Orly Guseta. At sinasabi niya na ito Gutesa yata. Gutesa, yes po. Notary Public, Attorney Pechi Rose Espera, September 25, 2025, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. Yung sworn statement affidavit daw po ni Guseta. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Ibig sabihin, hindi daw po siya ang nag-notarize noong dokumento, nung sinumpang salaysay ni Gutesa, bagamat na doon yung kanyang pangalan. Kaya ang sabi niya rito, yan ay hindi totoong dokumento. Pero Sen, bago ko lang bagyo ito, pwede bang bigyan nyo kami ng konting background? Paano ba napunta sa inyo si Gutesa? Kasi parang ang dating, witness nyo eh. Pwede ba natin doon simulan, Sen? Kasi parang witness ni Sen Dante Marcoleta. Parang Hindi, ganun po ang dating. narinig naman ninyo, buong Kapuluan nakarinig na. Opo. Ako'y tinawagan ng aking kaibigan. Kilala naman ninyo isa sa mga kaibigan ko, si Mike Defensor. Aha, okay po. Ayon sa kanyang paliwanag, itong naging witness na ito, matagal na niyang tinatangka na makausap niya ako. Lamang sa dami ng ginagawa natin dyan, hindi ko mapagbigyan talaga. Pero maliban doon, may mga iba pang mga personalidad Okay. na ginawan ko rin ng paraan na sana makontak din yung mga yon. Kaya lang, yung mga nauna ay hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag na makikipagkita. Okay, opo. Ngayon, itong mga huling grupo na ito na nagsasabi, wala nga akong panahon sabi ko kay Mike Defensor. Lalo na ngayon, sabi ko, mag-aalas 2 na ng hapon. Mamayang alas 3, sabi ko, umpisa ng aming session. Opo. Hindi kanya, siguro tingnan mo lang, kasi meron siyang pakikita sa yung parang draft ng kanyang salaysay. Tungkol saan? Tungkol sa pinag-uusapan nyo doon sa Blue Ribbon Committee. Ano po ito? Lunes po ito? Martes? O this week lang po ito? Yung the day before. kailan ba kami nagkaroon ng huling pagdinig? Thursday po kahapon. Yun po yung mula O, alas 9. di Miyerkules yun. So Wednesday, a day before. Oo, kasi sabi ko, sige, nasaan ba kayo? Hindi, sabihin mo kung saan ka malapit para, andito ako sa Senado, merong lugar dyan yung Seascape. Alam ko yun, sabi niya. Kasi yun, 5 minuto lang. Mula sa Senado. Mula sa Senado. Kaya, siyempre, yung convenience ko naman ang aking inaalala, para makabalik ka agad ako. Opo. So, tinignan ko yung, meron nga silang isang draft na pinakita sa akin. Ngayon, tinitingnan ko sa aking palagay, talaga baka akong sarili mong gawa yan. Kasi, yung ibang mga pagkakatagalog kasi, pasensya na po kayo kasi hindi po ako Tagalog, Bisaya po ako. Taga saan ka baka ako? Masbate. So, ang Masbate dyan, Nelson, ay parte ng Bicol region. Ngunit, ang salita doon, ang prevalent na salita, Bisaya. Opo, halo, Bisaya at Bicol. Pero okay lang, sabi ko, naiintindihan naman yan. Maliban lang yung spelling, pakicorrect nyo na. Kasi mga spelling naman, mali-mali. Yung iba, hindi naman marami. Yun lang ang nasabi ko. O sige ka ako, hindi ako magtatagal. Sabi ko, Mike, paki-assistin nyo na lamang siya na ma-finalize yan kung... Kasi drop lang So ito rin po yung si Orly.
Si Master Sergeant Orly po. Oo, nandun siya. Okay. Nandun naman si Mike at saka yung ibang mga kasama niya. Ang requirement ko lang, sabi ko, siyempre, pandagdag naman na Kumpiyansa sa iyo. sa akin yun. Ipanotaryo nyo naman, para hindi lang yung dinala nyo sa akin, walang notaryo. Bagamat alam ko naman na harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. At pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na sa pansarili kong nagustuhan, yung pagbigyan niya sa akin, notaryado. Para makatiyak kayo. Para makatiyak ko kasi siguro nung iwanan ko sila, mga 2:30 na siguro yun. May panahon pa naman silang kumuha o umanap ng magnonotaryo. Umalis na ako noon. At sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, bukas ka ako, ang oras ay alas 9 ng umaga. Siguro 8:30 para nandun ka na, para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. Yun po yung Webes. Yung Webes yun, Okay, opo. So, yun ang pinagtapusan. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay din Ay, siya. hindi nyo rin expect na pupunta. Okay, sinabi ko nga, kung talagang buo sa loob mo, di ba? Kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahad mo yan, kasi nakalagay doon, ito po para sa bayan na lang, sabi niya eh. Binasa ko naman eh. O di, sa akin, kung darating ka, okay. Kung di ka dumating, wala namang nawala sa akin. Eh, dumating. Ayun. O, tapos, pagdarating niya sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Meron po ako rito 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay original. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi, ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4, pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko ng kopya yung chairman, si Senator Lacson, at saka yung si Senator SP Soto, at yung iba, siguro kung sino yung katabi ko, saka ako, 4. Kasi babasa ko na sa kanya eh. Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman, at saka yung Senate President. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo eh, para bang kinotes ko daw yung... Kasi, kaya ko lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa. Dahan-dahan kang magbasa. Kung ano yung nakasulat, huwag mong lalakta. Parang, kasi meron kang hindi nababasa. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung panapos ng papel, yung sa ilalim, Kinapos. merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. Hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, yung binabasa ko yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Ipinalampas ko muna yun, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, nilaktawan niya na naman yung 2 pahina, yung 2 linya. Teka muna ako. Basahin mo ng maigi. Alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at saka siguro si Senator Win, kasi may hawak kami binabasa eh. Sinusundan namin yung binabasa niya, di ba? Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yung sa baba. Kaya ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay ko sa kanya. Ganyan galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. So yun po yung Xerox copy, siguro pagkaka-Xerox copy. Baka ganun nangyari. Kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, magpalit muna tayo. Makita ko nga naman, putol yung... So lumalabas sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Yun po saan ang lumalabas sa social media, TikTok, halos lahat, na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Hindi po, yung pong binigyan niya sa aking 4 na original, kinuha ko po yun sapagkat ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kagad kay Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. At saka yung isa, para sa akin. Para pag binabasa na po niya, yung kanyang statement, nasusundan po namin. Kaya alam po ni Senator Soto, ang sinasabi ko, na meron po siyang nalaktawan na isang linya nung una,
Pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na po, hindi niya binabasa. Sayang naman. Kasi kung itong coach nyo, ang una mag-react yung may hawak ng affidavit. Oo. Di ba? Kasi alam po nila na hindi niya nabasa yung o di sana sinansala ako ni alam niya. Ano Sabi ko, dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Para sa ganun, walang nalalaktawan. Yung binabasa pala niya, may kulang pala sa gitna. Meron mo bang question? Halimbawa, binabasa niya, bukod doon sa affidavit niya, ay iba ang nababasa niya doon sa kanyang... Hindi matutuloy doon sa pangalawang kasi Ayun, 2 linya yung mawawala eh. Mawawala. Paano kung recording yun? Hindi mare-record yung sinasabi. Chance yun, nakarecord Kasi iba yung recorded eh. Yes, Kaya ang gusto ko, kung ano yung binabasa niya, maski sa record, ganun din. Yes. So, Kasi ngayon, kahit babalikan mo yun, talagang may puto. Mapapakita ko talaga eh. Puto talaga eh. Ganun ang nangyari. O yun ang una. Yes. O ano pa yung isang may kinalaman dyan? Yung notaryo. Yung notaryo. Ganito. Yung si Orly ba? Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, siya mismo pumunta doon sa Notary public. binalikan niya. Ito naman kasing si Orly, babasahin na lang. Alam naman niya na kulang-kulang yung binabasa niya. Hindi siya nagtanong, teka, saan yung original? Photocopy itong binabasa ko. Tsaka dapat binasa mo original. Napagbintangan pa tuloy na kung ano-ano itong si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ka pambihira naman oo. Pero okay lang yan. Mahalaga na ilabas na ilatag na nitong si Sir Orly Gutesa kung ano yung kanyang nalalaman dyan sa Blue Ribbon. Saludo. Binalikan niya eh, kasi nagkamali po yung pagkakatype, yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24, kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. O sige. Kaya alam ko na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na mayroon pong mali dito. Para siguro kurekin din yung record na iniwan niya. Kasi kukuha ng kopya yung notaryo. Yes po. Ngayon, pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na notaryo na hindi niya pirma yon. Yung nakapangalan mismo mo doon. O sige, sabihin na natin na maring hindi niya pirma. No? Granting na hindi niya pirma. Ngayon, sino ang maglalagay doon sa... Kasi yung notaryo sa bandang baba, merong nakalagay doon, doc number, page number, book number, series of 2025. Paano niya makikita yung notarial register noong abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number may lalagay niyo, anong number? Yung page number ng notaryo, alam niya? May papakita ba siya sa TV direct? Kasi meron nga yan, lumabas sa social media. Ilabas niyo yung pinakahuli para ma-explain malaman natin ang pinag-uusapan natin. Direct, ipakilabas nyo. Kasi nasa social media naman. Para nang sa ganun ay... Para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Hindi ba doon sa left side ng dokumento yung pinakahuli, napipirma ron yung notaryo, merong doc number, page number, book number, series of yung year. Stampad pa yun eh. Di yun, ano? Sige po, hinahanap daw po, Pagkatapos, sir. yung sinasabi niya, yung notarial details niya, hindi raw siya yun. Opo. Ibig sabihin, si Gutesa, kinuha niya yung stamp na yon, itinatak niya doon sa mismong lugar na kung saan siya magnonotaryo, saan niya kukunin niyo kung hindi bibigay sa kanya? Pagkatapos yung dry seal. Yes, isa pa yun. So ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Kung yun ang pagbabatayo natin batay sa kwento nila. Paano magagawa nung Gutesa. So ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng pananagutan ng abogado yun. Sana mapakita para malinaw. Sige po, alam ko meron tayo yun eh. Habang hinahanap yun, Oo. ano ang implication, anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa salaysay? Opo. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa makatwid,
kahit na walang notaryo yun, Okay. kahit walang notaryo yun, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya dun eh. So, ang pagtitingnan mo, Yun o, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na yung pagharap, paglalahad nitong si Sir Orly Oteza, lahat ng kanyang nalalaman dyan sa Blue Ribbon Committee, daig pa ho ng notaryo. Di ba? Pinagtatanong ka doon kumbaga credibility check. Sabi ni Lacson, kilala mo ba itong mama na to? O, kilala ko yan, si ganito yan. O isa pa credibility check. Kilala mo ba itong isa na to? Kilala ko yan, si ano yan. Doon pa lang mga kababayan Ngayon, pagka sinabi ni Ping Lacson, makakasuha ka ng perjury sa ginawa mo na yan. Kasi sinabi mo, notaryado, hindi naman. O paano yung pinapagsisinungaling na ginawa ni Bryce Hernandez, itong si Hernie Alcantara, dyan sa mga hearing dyan sa Blue Ribbon Committee, hindi nyo sila kakasuhan ng perjury? Sinabi niya, wala daw nangyayaring gano'n, meron naman pala. Sinabi na itong isa, hindi ko alam, si Bryce Hernandez lang yan. Hindi naman pala, alam naman pala niya. Si Orly Oteza lang ang kakasuhan ng perjury pag nagkataon. Pero yung mga kasinungalingan nitong si Alcantara at nitong si Hernandez, okay lang kay Ping Lacson. Edi okay. yung parang, yung kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage. Ibig sabihin, with or without that, nananatiling balido Yung kanyang yung salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, nasumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yun. Tama po. Hindi lamang ibinigay yung mismong sworn statement, ito ay pinabasa namin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, kailangan walang malaktawan. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement dahil recorded yun. Recorded yun. Paano kung halimbawa tingnan natin ang record, yung isang linya na wala. Pagkatapos sa susunod na linya, wala na naman. Kulang-kulang yung binasa niya. Magkakaroon ng problema doon. Kaya ako pinaulit sa kanya. Ulitin mo, dahan-dahan ka lang. Para recorded. Sa kanya yun, salita niya yun Ito sa ano to? Okay na raw. Ipakita natin sa television yung binabanggit o yung dokumento. Hindi, yung pinakahuling, yung huling pahina, nandun yung... May pirma. Ilaki mo nga yun, ayun, meron nakalagay doc number. Opo. Sinumpaan at nilagdaan, Hindi yung doc number nasa baba. Doc number 255. Doc number 255. Paano makukuha nung ano yung number ng document? Kasi makikita mo sa notarial register, susundan mo yun Ang pinanggalingan mo siguro 254. So ngayon sa kanya 255. Page number. Page 58 sabi niya yata. Book number. Ano ba yun? Hindi ko po maintindihan. Parang letter V. Saan kukunin ni Gutesa yan? Gutesa. So ang nag-provide yan, yung notarial staff, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yun, yung kulay asul. Yun ang detalye ng notarial commission niya. Ibig sabihin, si Gutesa, nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n, at nakuha niya yung doc number, nakuha niya yung page number, nakuha niya yung book number. Pagkatapos, dyan sa mismong lugar ng detalye na yan, meron dry seal yan. Yung dry seal. Nakita niyo may dry seal? May dry seal. Sa mga tweet, pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano niya papapasok yung opisina? Yung daw pong Kung pirma. sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Pero, hindi po pwede na si Duterte ang pumirma niyan. Kasi sila nang gumawa lahat Ayun, tapos may kasalanan dyan ang notarial... kung sino man doon sa notarial. Kung sino man. Bakit? Pat mo pinayagan na mailagay lahat yung detalye na yan. Pakukuha ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama dyan, ibig sabihin sila yung naglagay dyan. Hindi si Gutesa. Hindi ba matatamper yun, Sen? Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niya. Kasi makikita. pagkatapos ng isang buwan yan, o kung merong ganyan, i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Ayun pala yun. Hindi po pwede yung mga iba dyan, naglalagay sila ng, yung mga gustong kumita, meron silang
meron silang iniiwan na espasyo para yung ganung gusto magpanotaryo, nagkataon na sa araw, sa ganung klaseng panahon, kailangan, naglalagay sila doon. Post-dated, parang gano'n. Yung mga ganun, lalo na, alimbawa, yung mga 2 years na ganyan, nahanap ng ganyan. Ay, ngayon, mahigpit ngayon, kaya i-report mo yung notarial register mo, makikita mo tuloy-tuloy yan. Opo. Masasabihin ako, yung notarial register ng abogada na yan. Opo. Ibig sabihin, tatama doon sa ginawa nila. Notarial register na ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nako, mamumroblema pa pala yung petechi na yun pagka nagkataon. Baka akala niya, hindi siya subject to disciplinary action. Oo. Kaya kung sasabihin niya, okay, hindi ko pirma yan, maaari. Pero ikaw ang nag-facilitate para yung notarial details mo at saka lahat ng nakalagay doon, doc number, page number, book number, walang kinalaman yung Gutesa na yun. Kahit kailan hindi niya makikita at hindi niya alam kung saan niya kukunin yun. Malibay na kung sinabi yung sandali yan, nakuntub ang kanyang opisina, no? Imposible naman yun. At halimbawa, Sen, may nakapanood dyan at dyan din nagpanotaryo. At ipakita, dyan ka tumi nagpapanotaryo, yan talaga pumipirma. At nangyari yung talagang gagawin natin dyan, kuntal para makita yung katwiran dyan. Yung notarial register, pasasabi na natin. Makikita mo para ko nang nakita. Tatama doon sa page number, doc number, page number, book number. Yung tatlong yun. Kasi yung series of, yung year lang yun, madali naman yun. Ganito yan, mga kababayan. Malakas ang loob ni Senator Rodante Marcoleta na magsalita ng ganyan dahil mismong si Orly Oteza, itong si Sir Orly, sinabi niya, Sir, pinanotaryo ko yan dyan sa lugar na yan. Maituturo ko sa inyo kung sino yung mga trumabaho sa notaryo ko, pinanotaryo ko. Wala ko talaga silang lusot dyan. Abogado yan. Abogado din ho yan si Senator Rodante Marcoleta. Paano mo mapapalusutan yan, di ba? 2025 pagka sinabing nawawala po bigla nawala. Bahala na kayo gumawa ng conclusion. So, kabida natin, talagang yung pirma doon, kasi meron siyang pirma Kung hindi ba nakuha natin mga staff natin? Pagkaraniwan kasi yung mga staff, kasi kung minsan wala yung wala yung bugado mismo. Ano lang sa kanya, Viber mo nga sa akin na babasahin ko, kanya gano'n. Pag binasa niya, okay naman sa kanya. O sige kanya, inotaryo mo. Pwede pumirma yung mga gano'n ang ginagawa ng iba Kasi kung minsan wala siya doon Hindi naman lagi maghapon yun, nakabantay doon sa kanyang notaryo. May bayad kasi yun Yes po. Hindi ko na alam ngayon kung magkano yung bayad sa mga notaryo. So, ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Sige po. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, pero sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak, yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago doon. Makapal na libro, journal yun I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? Di peki talaga, Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa committee. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay notaryo wala. Hindi. Doon na napunta So, kaya yung curative effect nung pag nandun na yun, kaya wag mo sasabihin. Hindi, dapat sana ganito na lang ginawa niya. Hindi pa ako napanotaryo itong aking sworn affidavit, pero pipirmahan ko ito. Kagaya ng ginawa nitong si Alcantara, dapat ganun na lang Pipirmahan ko ito sa harap ng komite. Ng Blue Ribbon Committee at manunumpaho ako na totoo lahat na sasabihin ko dito sa committee na to. Pipirmahan ko, live pipirmahan ko. Yan. Kung meron kayo nagnonotaryo dito sa Senado, pwede pakinotaryo niyo na lang ho. Harap ho ako, manunumpaho ako. Pipirma ho ako, di ba?
Kabado 21 ng notaryo di ba? Tatakot kay Martin Romualdez. Nung nawalan ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng sa kanya pinunotaryo, wala din diferensya yun, Sen. Ano yan, natapos siya. Walang notaryo, sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo after doon siya umarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo nyo. Ayun pala ang ibig sabihin doon. Well, doon alam mo, hahanapan na lang ng ano. Diyan mo makikita. Hahanapan ng butas. Diyan po kayo magpakatalino. At ang gagawin kasi diyan, ang lahat, sasabihin nila, tingnan mo si Senator Marcoleta. Siguro siyang may kagagawan yan eh. Ayun na nga po, wala po akong kinalaman. Kasi ang binilin ko sa kanila, kung talagang buong loob mo, at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kailangan 8:30, nandun ka na sa Senado. Para, kasi 9 o'clock ang umpisa, 8:30 kasi dami pa